Muli mga kaparmer, good day. So nandito na tayo sa halos pabundok na. So hanggang dito na yung natrabaho ng mga tao natin. Ayan. Itong dyan ay bababa pa yan dyan sa may may parang ilat dyan eh. Yan ang boundary namin nung sa kabila naman. Doktora yung karating ko dito. Yung kabila na yan. Kay doktora na yan sa kabila. So ito talagang nakalaki yung mga mga puno-puno. Pinabuhal ko na sa kanila to. So, nandito yung tatlo. Yung isa naman nag-grass cutter doon sa baba. Ayan yung medyo nakalitaw naman yung pinya dito na talagang hindi nalagaan yung pinyahan eh. Talagang masukal. Matsaga naman itong mga ito sa ganito. So yung mga yan sabi ko sa kanila magtsaga. Hindi kagaya ng iba na isang buwan lang pag nakasahod layas na, ayaw na. So yung mga ito bagamat namin madalas palit-palit sila pa rin yung naging kasama ko dito. Kung wala sila hindi rin wala ito. Kaya napakahalaga ng manpower. Dahil kung wala yung mga yan hindi rin tayo makapag-develop ng lupa. Lalo na sa ngayon karamihan kasi sa atin, lalo na yung mga hindi katutubo mga nakapag-aral. So nasa sila, nasa bayan sila, sa mga city. Doon yung mga trabaho nila. So ang pag-asa natin na mga magpa-farming itong mga katutubo, kailangan lang sa kanila pag malasakitan din sila, hindi yung bang yung iba kasi natin na mga kababayan din parang madalas pinagsasamantalahan to mga ito. Ayaw ko ng ganon kasi mahirap yun. Diyos ang kalaban natin doon pag kainapin natin yung maliliit. At sila pa naman yung madalas na sinasabi ng Diyos na kalingain sila, tulungan. Yung iba siguro hindi nila alam yun yung ganong panukala ng Diyos na tulungan yung maliliit, yung mga maralita. Sabi pa nga doon, itanggol sila pagtanggol sila sa kamay ng masasama. So, sino man sa atin yung nagbabasa ng Bible, nasa yan, mga awit 82 3:4. Mayroong mandato ang Diyos doon tungkol dyan sa mga yan, sa mga maliliit, may hirap, may hina. Tayo dapat yung gabay nila, hindi yung pagsamantalahan sila. Ay dirito mga ito, may
marami sa kanila medyo maliit lang yung pagkaunawa, kaya kailangan lang sa kanila sabihan para maintindihan nila, lalo na yung iba sa mga ito karamihan hindi nakapag-aaral. So ito, abot pala dito yung pinatalim natin na yan po yung boundary na tinanim ko ng mga mahogany. Tingnan natin doon. Ayan po, nakalinyada yan yung mga mahogany na yan. Yan. Ayan, so halos mayayari na nila sa ano yan. Ang lang itong dalawa ito, extrahin natin sandali ito doon sa kabila, sa palid. Meron ako ipag-grass cutter doon. Mga hanggang Friday siguro kami doon. Maliit lang naman yun. Dalawa silang mag-grass cutter, si Rondron saka si Arnel. So next week 4 na ulit sila dito. Ay tama-tama naman isasama ko yung mga yan dahil wala nang mga konsumo yan. Sabi ko madala na yung mga konsumo nila, ang bigas, grocery. Dito kasi sa farm, ang sahod ng mga yan buwanan. Meron akong tawan dati na na medyo tumagal dito. Dahil nga sa pangako ko na pagka tumagal, ang starting kasi ng mga yan 5,000. Pagka naka-1 buwan, 2 buwan, akyat ng 1,000, 500. Iyon naman, mayroong libreng bigas yon sa grocery. Yung bigas nila worth ano na 1.3 ganyan. Tapos yung grocery nila maabot din ng mga 1.5. So plus 5,000 nila malaking bagay na sa kanila. So ito yung pinag-grass cutter naman natin dito kahapon. Halos mayari na ito. Mabilis pagka grass cutter. Ayan to Baybayan natin doon. Yari na itong area na to. Maya ito, yari na ito. Ay halos 1 hektarya din ito. Meron na lang dito sa ilog na to. Ayan. Sagad sa tabing ilog. Konti na lang. Itong araw na to, yari na ito. Ayan, rambutan natin malaking puno na. Bubunga na ito next year. Ayan. Natuwa ako at okay. Kumbinsido ako sa trabaho at kita naman yung kasing trabaho dito dahil matagal na ako dito, almost 10 years na. Kabisado ko na yung trabaho kung 4 sila o 3. Kahit wala ako, kaya ko sukatin yung trabaho ng mga ito. Malalaman ko kung nagpabaya. Tulad dito. Kahapon lang sinimulan to ng grass cutter. Magtatagop na Tagop na dun Hanggang mamayang hapon na lang to. Yari na to.
So ang ganda ng halamanan pagka nalinisan. Nakakatuwang tingnan. Ayan po. At ito, dahil survive na yung mga kakao, lalagyan pa natin to dito sa singit niya ng kape. Kasi yung kape, kahit na medyo nakanlungan siya dyan, okay lang din sa kanya. Kaya masinsin ang tanim nito. Sulit yung lupa. Ayan o. Ayan o, may kape na to dito eh. Ayan, kape po yan. Na grafted. Galing sa DE yan. Mga certified na kape yan. May tag yan o. Grafted po yan. Ayan, may tag o. Yan yung mga ganyan, ipuprune natin yan. Yung water sprout na tanggal na lahat yan. Yan din minsan madalas pagka maraming ganyan, matamad mamunga. So ito na. Yung resulta ng ating yung sinisipagan nila eh. Masipag eh. Saka binibigyan ko kasi sila ng kuta. Na dapat mayari nila yan sa estimate ko. Sabi ko rin naman sa kanila, hindi naman masama magpahinga. Alam ba, napagod. O magpapahinga ka ng mga 10 minuto, malaking bagay yun. O bago tumira uli. Ganun lang kasimple. Ayan po. Malalago na yung natin dito. Ayan, tag-off na, hiyari na. So, tumpak yung estimate ko na ayan, nag-tag-off na oh. Ganda tingnan. Mabilis ang grass cutter. Ito naman yung boundary dito. Ayan, tinanim na langka and perimeter mahogany. Ayan, sa karatig ko na yan dyan kay Bini. So ito na oh. Natuwa ako sa improvement ng trabaho. Pero nung mag-start tayo dito, yung wala pa yung mga halaman na yan at puro dawag pa lang ito. Nung magtanim dyan, at talagang katulong ako dyan noon. Kundangan nga lang ngayon, meron na tayong konting diferensya. Kaya muroon na lang tayo, tawag dito. Yung supervise na lang sila. So yan. Ang ganda po. Ang ganda ng kinalabasan ng natin. Ang operasyon. Ika nga smooth yung smooth yung operasyon. Ayan naman lagi kong sinasabi sa kanila yan na magtulungan. At pangarap ko din yung yung darating yung panahon na makasunod tayo dun sa maximum na rating ng mga laborers. Para sa akin, mas gusto ko binibigyan ng importansya tong manggagawa sa farming,
sa yung mga farmer. Yan ang dapat bigyan ng pansin sila. So yan, ako ang magsisimula sigurado niyan. At nandito na tayo eh. At itong pag-update ko dito sa farm, bahagi din kayo. Matutunan din ninyo yung yung mga estratehiya ng ng farming. So yung dito na po yan, talagang na fully develop na natin tong lugar na to hanggang doon. Yung nilinis nila doon sa bundok na makikita nyo po yan pagka napalinis natin. Mayayari na ni Ron mamaya yung yung sandali na yun Ron, di ba? Konti na lang yun yung yayari mo doon. Ha? Tabasin na lang yun. Yung doon sa bangin saka yung doon sa dulo Ha? Sige, mamaya maganda pagtulungan nyo na sige mamaya sabihin mo sa kanila pagka merinda nyo pagka merinda nyo pagtulungan nyo na yun bangin na kasi yung hirapan yung grass cutter doon, baka magumulong ka pa doon eh. Ito po yung kung makikita naman nyo doon sa piles, yung pagpupunla ng mahogan direct yan sa plastic, tapos nilalagyan ng takip na dayami. Within 2 weeks sibol yan. Ito po kasi pantanim pa natin to doon sa dagdag tanim doon sa perimeter, doon sa boundary. Meron akong ideya sa inyo pagka sinaman sa inyo yung mga nasa abroad, bibili ng lupa. Ang una talaga yung gagawin yung boundary. Kung maaari, makabakod. Tapos sundan ng tanim ng ganito, ng mahogan Kasi doon nagkakaroon ng diferensya pagka hindi ayos ang boundary. Yun talaga dapat, lalo na sa mga farming areas na minsan mga ang una-una kasi ang lupa natin mga rights lang yan, nagsisimula sa rights yan Wala namang nagsimula na lupa na dititulo ka agad. Wala. Madalas yan, yung katulad ng mga city, mga bayan, dati mga rights lang yung mga lupa na yan. Noong magkaroon lang ng development, yun, nagtitulo na. Ganon din dito sa bundok, yung itsurang farming. Sige mga kaparmer, medyo mahaba-haba na itong video natin. Muli, maraming salamat sa ating lahat at sa mga tumatangkilik sa aking mga videos. Maraming salamat sa inyo at sa mga followers po, maraming salamat sa inyo. At kung sakaling magkaroon ito ng biyaya, mauwi din dito sa lalo na itong mga katutubo natin, kababayan natin mga katutubo. Mabibigyan natin sila ng pag-asa sa larangan ng farming, pagtatanim. Sila makakatulong natin At doon sa iba na wala nang kakayahan na magtrabaho at mahirap sa buhay, matulungan po natin sila. Sige po, maraming salamat sa atin at muli, God bless sa atin lahat.